isang basurang galing sa kalye. Iyan ang tingin nila sa akin sa loob ng 3 taon. Habang nagdiriwang sila ng karangyaan, iniwan ako ni Marcos sa ulan, ipinagpalit sa babaeng may ginto sa katawan. Pinunit nila ang aking dangal, tinapaktapakan ang aking pagkatao. Pero hindi nila alam, ang inaapi nilang pulubi ay ang reynang wawasak sa kanilang lahat. Ngayong gabi, mamamatay ang martir na si Lina at isisilang ang tagapagmana ng Ashford. Handa na ba silang mawalan ng lahat? Sino ang tunay na pulubi sa huli? Hindi ko na kailangan ng isang ampon na tulad mo sa buhay ko, Lina. You are nothing but a burden to the Garcia family. It's time for you to sign these papers and leave this house for good. Ang malamig at walang emosyong boses ni Marcos ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo, tila isang talim na dumaan sa gitna ng puso ni Lina. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library, bitbit ang isang maliit at simpleng cake na siya mismo ang nag-bake. Ito ang kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Isang araw na sa loob ng 3 taon ay itinuring niyang banal, sa kabila ng lahat ng hirap at pang-aalipusta. Sa loob ng silid, nakita niya si Marcos na nakaupo sa kanyang swivel chair, habang si Clara, ang babaeng palaging ipinapamukha sa kanya ang kanyang kakulangan, ay nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Ang mga daliri ni Clara ay mapaglarong humahaplos sa kurbata ni Marcos, ang mismong kurbata na maingat na pinaplansa ni Lina tuwing umaga ng may kasamang dalangin. Marcos, honey, are you sure? Narinig niyang tanong ni Clara na may halong mapang-uyam na tawa. Baka mamatay sa gutom ang poor girl na yan paglabas dito. Look at her, she can't even afford a decent dress without your money. Money? Clara, wala siyang nakuha kahit 5 sa akin sa loob ng 3 taon dahil wala naman siyang halaga, sagot ni Marcos, at ang bawat salita ay tila lason na dumadaloy sa pandinig ni Lina. Pinulot ko lang siya sa kalye para maging dekorasyon, pero kahit dekorasyon ay hindi siya pumasa. She smells like onions and laundry soap all the time. Nakakasuka. Nanginig ang mga kamay ni Lina. Ang platong hawak niya na naglalaman ng cake na may nakasulat na Happy 3 Anniversary, my love, ay nagsimulang gumiwang. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat. Tiniis niya ang pagiging katulong sa sarili niyang tahanan. Tiniis niya ang bulyaw ni Donna Aurora, ang kanyang biyenan, at ang malamig na pakikitungo ng mga katulong na nakikigaya sa kanilang mga amo. Ginawa niya ang lahat para maging perpektong asawa, nagpanggap siyang ulila at walang yaman dahil sa huling habilin ng kanyang ama, isang pagsubok sa pag-ibig na akala niya ay mapagtatagumpayan niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila kumukulo. Hindi ang pagkapaso ng oven ang masakit, kundi ang katotohanang ang lalaking inalayan niya ng kanyang dangal at panahon ay itinuturing lamang siyang basura. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri. Ang plato ay nadulas at bumagsak sa sahig, hindi naglabas ng malakas na tunog dahil sa kapal ng carpet. Ngunit ang pagkawasak nito ay sapat na para lumingon ang dalawa sa loob ng silid. Lina, kunot nung saad ni Marcos, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging naroon ay ang matinding pagkadismaya. Kanina ka pa ba dyan? Well, mas mabuti na ring narinig mo. It saves me the trouble of explaining. Hindi nakapagsalita si Lina. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang humawak sa gilid ng pinto upang hindi tuluyang mabuwal. Sa kabilang dulo ng pasilyo, narinig niya ang papalapit na mga yabag. Ano na naman itong kalat na ito? Ang matinis na boses ni Donna Aurora ay bumasag sa tension. Pumasok ang matanda na nakasuot ng mamahaling gown para sa kanilang dinner party sa ibaba. Lina, akala ko ba ay tapos mo nang ayusin ang mga mesa sa garden? Bakit nandito ka pa at nagkakalat ng dumi sa tapat ng library ni Marcos? Mama, I was just telling her about the divorce, tamad na sagot ni Marcos. Nanlaki ang mga mata ni Donna Aurora, ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galak. Salamat sa Diyos. Sa wakas, mahuhugasan na rin ang mantsa sa pamilyang ito. You girl, huwag kang tatayo-tayo dyan na parang estatwa. Linisin mo ang kalat na yan at pagkatapos ay umakyat ka sa kwarto mo. Don't you dare show your face to our guest tonight. Nakakahiya ang hitsura mo. Lumapit ang matanda kay Lina at nang walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Ang tunog ng palad na tumama sa balat
ay umalingaw-ngaw, kasunod ng matinding hapdi na gumising sa nanlalamig na diwa ni Lina. Look at me when I'm talking to you, bulyaw ni Donna Aurora. Huwag kang mag-inarte na parang biktima. 3 taon ka naming pinakain at binihisan. Utang mo sa amin ang buhay mo. Ngayon, bago ka lumayas, siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng bahay na ito. Isang gamit lang ang mawala, ipakukulong kita. Ibinaba ni Lina ang kanyang tingin sa sahig. Sa wasak na cake, sa nadurog na icing na sumisimbolo sa kanyang pagpapakasakit. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon, ang puot. Isang puot na mas malalim pa sa karagatan. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bawat hangin na kanyang nilalanghap. Ang katahimikan ni Lina ay tila nagbigay ng lakas ng loob kay Clara na lumapit at bumulong sa kanyang tainga. Sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Hindi ka nababagay dito, Lina. You are just a placeholder. Ngayong wala ka na, ako na ang kukuha ng posisyong kailanman ay hindi naging sayo. Goodbye, loser. Tinalikuran siya ng 3, nagtatawanan habang bumababa sa engranding hagdan, patungo sa sulyap ng mga bisitang kanina pa naghihintay. Naiwan si Lina sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, mag-isa kasama ang kanyang mga pira-pirasong pangarap. Ang bawat kataga ni Marcos, ang bawat sampal ni Aurora, at ang bawat tawa ni Clara ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa, na nag-iiwan ng isang katanungang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Bakit ko hinayaang tratuhin nila ako ng ganito sa ngalan ng isang pangakong ako lang naman ang tumupad? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, ngunit nang muli niyang iangat ang kanyang ulo, ang mga mata ni Lina ay wala ng bakas ng luha. Ang lambot ng isang mapagmahal na asawa ay napalitan ng tigas ng isang babaeng wala ng balak pang lumingon. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang kanyang cellphone na nag-vibrate. Isang text message mula sa kanyang head of security na 3 taon niyang hindi pinansin. Madam, the 3-year trial period ends at midnight. Your private jet is ready. The Ashford Board of Directors is waiting for your command. Shall we proceed with the liquidation of the Garcia Group's assets? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Tumingin siya sa ibaba, sa sulyap ng rangya, at tawanan ng pamilyang Garcia na akala ay nasa rurok na sila ng tagumpay. Hindi nila alam, ang gabing ito na akala nila ay katapusan ng kanyang paghihirap, ay ang mismong gabi na magiging simula ng kanilang impyerno. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng mansyon ay tila yumayakap sa nangangatal na balat ni Lina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa ginaw. Bawat hakbang niya pababa ng hagdan, palayo sa madilim na pasilyo, ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng dusa. Sa loob ng 3 taon, ang mansyong ito ay naging isang gintong kulungan na unti-unting pumatay sa kanyang pagkatao. Ngunit ngayong gabi, ang mga pader na ito ay magiging saksi sa kanyang pagbangon. Lina, anong ginagawa mo pa rito? Akala ko ba ay malinaw ang utos ko sa'yo? Ang boses ni Donna Aurora ay muling umalingaw sa malawak na sala, kung saan ang mga piling panauhin mula sa matataas na lipunan ng Makati ay nagtitipon. Look at you, you look like a wet rat. Lumabas ka sa likod at doon ka dumaan sa gate ng mga katulong. You are ruining the aesthetic of my party. Tumingin si Lina sa kanyang biyenan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pagnanais na magustuhan o tanggapin. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at nakatitig na katahimikan. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Are you deaf? Singhal ni Marcos habang nakahawak sa baywang ni Clara. Get out, Lina, hindi ka kabilang dito. Bukas na buwas ipapadala ko ang mga gamit mo sa isang mumurahing boarding house. I don't want to see your face in my house ever again. Your house? Sa wakas ay nagsalita si Lina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may autoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa kanya. Sigurado ka ba, Marcos, na sayo ang bahay na ito? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Marcos, na sinabayan ng mga panauhin na nakikinig sa paligid. Nabaliw na yata ang asawa mo, Marcos. Baka masyadong uminom ng sabon sa kusina. Biro ng isa sa mga kaibigan ni Marcos. Ngunit bago pa man makasagot si Marcos, isang sunod-sunod na malalakas na ilaw mula sa labas ang tumama sa malalaking bintana ng mansyon. Ang tunog ng mga makina ng mamahaling sasakyan ay nagdulot ng panginginig sa lupa. Tila isang paparating na hukbo. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, lumalapit sa bintana,
upang makita ang isang hilera ng 10 itim na Rolls Royce na pumarada ng maayos sa tapat ng pintuan. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng barong at tuxedo sa pangunguna ng isang matandang lalaki na may hawak na gintong baston. Siya si Attorney Villafuerte, ang pinakamataas na legal counsel ng Ashford Group. Sino ang mga yan? Bakit sila nandito? Gulat na tanong ni Donna Aurora habang pilit na inaayos ang kanyang mamahaling perlas. Marcus, imbitado ba sila? They look like billionaires. Naglakad ang mga lalaki papasok sa sulyap ng lahat. Hindi sila lumingon sa mga Garcia. Sa halip, dire-diretso silang lumakad patungo sa gitna ng sala, kung saan nakatayo si Lina na may mantsa pa ng icing sa kanyang damit. Sa harap ng lahat, sabay-sabay silang yumukod ng malalim. Madam CEO, ang malakas at malinaw na boses ni Attorney Villafuerte ay tila isang kulog sa loob ng silid. The 3-year vow of humility is officially over. Your empire is waiting for your return. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong mansion. Ang baso ng wine na hawak ni Clara ay nalaglag sa sahig, lumikha ng tunog ng pagkabasag na tila hudyat ng katapusan ng kanilang mundo. Si Marcos ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, habang si Donna Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa nakikita. Lina, anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Marcos. Sino ang mga ito? It's a prank, right? You hired actors to embarrass me. Hindi siya sinagot ni Lina. Sa halip, lumapit si Attorney Villafuerte sa kanya at iniabot ang isang itim na coat na gawa sa pinakamahal na tela. Isinuot ito ni Lina sa ibabaw ng kanyang luma at maduming damit. Sa isang saglit, ang anyo ng isang katulong ay naglaho at ang lumitaw ay ang tunay na reyna ng Ashford, ang kaisa-isang tagapagmana ng pinakamayamang korporasyon sa bansa. Attorney Villafuerte, saad ni Lina, ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Is it true that the Garcia Group's latest expansion project was funded by a shadow loan from one of our subsidiaries? Yes, Madam, tugon ng abogado. The Ashford Group owns 70% of their outstanding debts. Technically, you own their company, their assets, and even this very house. Tumingin si Lina kay Donna Aurora na ngayon ay nanginginig na sa takot. Sabi mo kanina, Donna Aurora, nautang ko sa inyo ang buhay ko dahil pinakain niyo ako sa loob ng 3 taon. Ngayong gabi, babayaran ko ang bawat butil ng kanin na kinain ko sa pamamagitan ng pagbawi sa lahat ng meron kayo. Lina, darling, wait. Let's talk about this. Pilit na lumapit si Marcus. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng desperasyon at huwad na tamis. Asawa mo ako, everything I said earlier. I was just stressed. Clara is nothing to me. Please don't do this to us. Humarap si Lina sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Marcos ang isang klase ng puot na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Asawa, Marcos, pinunit mo ang papel na iyon bago mo pa man nalaman kung sino ako. You didn't love the woman who served you for 3 years. You only love the power you think you have. Lumingon si Lina sa kanyang mga tauhan. Liquidate everything. Freeze their accounts. Within 24 hours, I want this family out of this house. Let them feel how it is to have nothing but the clothes on their backs. You can't do this. This is illegal. Hiyaw ni Donna Aurora, ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong iyak ng isang taong nalulunod. I am the law in this industry, Aurora, seryosong sagot ni Lina. And I am just getting started. Naglakad si Lina patungo sa pintuan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang huling tibok ng puso para sa pamilya Garcia. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon kay Marcos. By the way, Marcos, yung cake na tinapon niyo kanina, yan na ang huling matamis na bagay na matitikman mo sa buhay mo. From now on, bawat segundo ng buhay niyo ay magiging kasing pait ng apdo. Sumakay si Lina sa pinakagitnang Rolls Royce. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita niya sa side mirror ang imahe ng mansyong unti-unting lumiliit. Ang mansyong dati niyang itinuring na tahanan, na ngayon ay naging isang monumento ng kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapanalo, isang malalim na kirot ang nananatili sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na may mga peklat ng pagtatrabaho, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong nakuha ko na ang kapangyarihan, mahahanap ko pa ba ang pusong nawala sa akin sa loob ng 3 taong panlilimos ng pag-ibig? Nang dahil sa lalim ng kanyang iniisip,
Hindi napansin ni Lina ang isang misteryosong itim na sasakyan na nakabuntot sa kanila mula sa malayo. Isang lalaki sa loob nito ang tahimik na nagmamasid. May hawak na litrato ni Lina noong siya ay bata pa. Ang katahimikan sa loob ng malawak na master's bedroom ng Ashford Estate ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Lina. Matapos ang 3 taon ng pagtitiis sa isang masikip at mainit na silid ng mga katulong sa mansyon ng mga Garcia, ang lambot ng kama na yawa sa seda at ang bango ng sariwang lavender sa paligid ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit habang nakahiga siya at nakatitig sa kisam, ang bawat kalyo sa kanyang mga palad ay tila kumikirot, isang buhay na paalala ng bawat platong hinugasan, bawat sahig na nilunod sa kuskos, at bawat gabing nilunod sa luha. Bumangon siya at lumapit sa malaking salamin. Hinaplos niya ang kanyang pisngi na namumula pa rin mula sa sampal ni Donna Aurora. Sa tabi ng kanyang kama, nakapatong ang isang luma at kupas na sobre. Ito ang huling habilin ng kanyang ama, si Don Roberto Ashford. Tila naririnig pa niya ang baritono at mapagmahal na boses nito bago ito pumanaw. Lina, anak, bulong ng kanyang gunita. Sa boses ng ama, ang yaman ay isang maskara na madalas magtago sa tunay na anyo ng tao. Gusto kong mamuhay ka bilang isang ordinaryong babae sa loob ng 3 taon. Huwag mong gagamitin ang pangalan ko. Huwag mong gagamitin ang pera ko. Hanapin mo ang taong mamahalin ka, hindi dahil sa korona mo, kundi dahil sa puso mo. Kapag natapos ang 3 taon, doon mo malalaman kung sino ang karapat-dapat sa tabi mo. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Nabigo siya, o marahil, nabigo ang mundo sa pagsubok ng kanyang ama. Minahal niya si Marcos ng buong puso. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagkatao sa pag-aakalang ang kabutihan ay susuklian din ng kabutihan. Ngunit ang nahanap niya ay isang lalaking ang sinasamba ay ang sarili nitong anino at isang pamilyang ang tingin sa pag-ibig ay isang transaction. Hindi makatulog si Lina. Ang ingay ng kanyang mga isipan ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw. Nagpasya siyang lumabas ng mansyon, suot ang isang simpleng t-shirt at maong, ang anyong nakasanayan niya sa loob ng 3 taon. Ayaw muna niyang maging si Madam CEO. Gusto muna niyang huminga bilang ang Lina na nangarap lang namang magkaroon ng pamilya. Nagmaneho siya patungo sa isang maliit at tahimik na parke sa labas ng syudad, isang lugar na naging takbuhan niya noon kapag hindi na niya kayang tiisin ang pang-aapi sa bahay ng mga Garcia. Doon, sa ilalim ng isang lumang puno ng nara, naupo siya sa isang sementadong upuan. Masyadong malalim ang iniisip natin para sa ganitong oras, ah? Nagulat si Lina at napatingin sa gilid. Isang lalaki ang nakatayo roon, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Simple lang ang suot nito, isang polo shirt na tila galing sa trabaho at may mabait na ngiti sa mga labi. Naalala siya ni Lina. Ito ang lalaking palaging bumibili sa maliit na bakery kung saan siya madalas tumatambay noon para magpalipas ng oras pagkatapos mamalengke para sa mga Garcia. Gabriel, bulalas ni Lina, bahagyang gulat. Mabuti naman at natandaan mo pa ang pangalan ko. Tumawa ng bahagya si Gabriel at inialok ang isang tasa ng kape. Mukhang kailangan mo nito. You look like you've been through a war, Lina. Tinanggap ni Lina ang kape. Ang init nito ay tila dumadaloy sa kanyang nanlalamig na sistema. Parang ganun na nga, Gabriel, isang giyera na wala namang nanalo. Naupo si Gabriel sa kabilang dulo ng upuan, binibigyan siya ng sapat na espasyo. Alam mo, minsan ang pagkatalo ay paraan lang ng tadhana para sabihing mali ang dinaanan nating landas. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil tinatama mo na ang direksyon mo. Tumingin si Lina sa kanya. Sa loob ng 3 taon, si Gabriel ang isa sa iilang tao na tumitingin sa kanya ng may respeto, kahit pa ang tingin ng lahat sa kanya ay isang mahirap na ulila. Hindi nito alam ang kanyang yaman at hindi rin nito alam ang kanyang pinagdaanan, ngunit ang presensya nito ay tila isang mahinahong himig sa gitna ng bagyo. Bakit ka nga pala nandito sa ganitong oras? Tanong ni Lina. Katatapos lang ng shift ko sa hospital. I'm a resident doctor there, simpleng sagot ni Gabriel. And this park, it's the only place where I can feel the silence. Pero mukhang nauna ka na. Pasensya na, aalis na rin ako. Akmang tatayo si Lina, ngunit pinigilan siya ng marahang tinig ni Gabriel. Stay, kung kailangan mo ng makikinig. Nandito lang ako, no judgments, just a friend.
Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Lina ang isang tunay na init sa kanyang puso. Hindi ito ang init ng galit o paghihiganti, kundi ang init ng isang simpleng pagkakaibigan na hindi humihingi ng kapalit. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, mga pangarap, ang ganda ng bituin, at ang pait ng kape. Pansamantalang nalimutan ni Lina na siya ang babaeng kababali-baliktad lang ng mundo ng isang makapangyarihang pamilya. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Attorney Villafuerte. Lumayo ng bahagya si Lina para sagutin ito. Madam, ang boses ng abogado ay seryoso. May mahalaga kaming natuklasan. Ang pamilya Garcia, hindi lang ang Ashford Group ang may hawak ng leeg nila. Marcus has been borrowing money from a dangerous underground syndicate to cover up his gambling debts and failed investments. They are coming for him tonight dahil sa pagtalikod nyo sa mga utang ng Garcia Group. Nanigas si Lina. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Marcus, ang malamang na nasa panganib ang buhay nito ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang sikmura. Ngunit mabilis itong napalitan ng alaala ng tawa ni Marcus habang kasama si Clara at ang sampal ni Donna Aurora. Hayaan mo sila, malamig na utos ni Lina. They made their bed, let them sleep in it. Ngunit bantayan mo ang bawat galaw nila. Ayokong madamay ang ibang tao sa kapabayaan ni Marcus. Ibinaba ni Lina ang telepono at lumingon kay Gabriel na tahimik na naghihintay. Sa gitna ng dilim, tila nagliliwanag ang mga mata ni Gabriel, puno ng malasakit. Is everything okay? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Lina sa malayo, sa direksyon, kung saan matatagpuan ang mansyon na dati niyang tinahanan. May mga utang na hindi pera ang pambayad, Gabriel. At ngayong gabi, sinisingil na sila ng tadhana. Habang naglalakad si Lina pabalik sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang mabilis na dumaan sa harap ng parke, patungo sa direksyon ng mga Garcia. Alam ni Lina na simula pa lang ito. Ang pagbagsak ng korona ng mga Garcia ay hindi magiging tahimik. Ito ay magiging isang madugong pagtatapos ng isang kasinungalingang itinayo nila sa loob ng maraming taon. At sa gitna ng lahat ng ito, naiwan si Gabriel na nakatingin sa papalayong sasakyan ni Lina, hawak ang isang maliit na panyo na nahulog ng babae. Isang panyong may borda ng inisyal na A. Lina, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka, please. Let's talk. Ang boses ni Marcus na nagmumula sa intercom ng Ashford Tower ay basag at puno ng panginginig. Malayo sa mapagmataas na tono na ginagamit niya nung tinatrato niya si Lina na parang basahan. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay tila nagnanais na hugasan ang dumi ng kalsada, ngunit para kay Lina, na nakatayo sa harap ng malaking salamin ng kanyang penthouse office, ang ulan ay tila musika lamang na sumasabay sa kanyang pananahimik. Mula sa ika-50 palapag, tinitingnan niya ang maliit na figura ni Marcus sa security monitor. Nakaluhod ito sa harap ng glass doors ng gusali, basang-basa at pinaliligiran ng mga security guards na hindi man lang siya hinahayaang makalapit sa elevator. Ang lalaking dati ay nagtataboy sa kanya sa gitna ng gabi ay ngayon ay nagmamakaawa para sa kahit isang segundong atensyon niya. Madam, gusto niyo po bang ipatawag ang pulis para paalisin siya? Tanong ni Attorney Villafuerte na nakatayo sa kanyang likuran. Hayaan mo siya riyan, malamig na sagot ni Lina. Hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dokumentong nasa kanyang mesa. Ang listahan ng lahat ng ari-arian ng pamilya Garcia na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang pangalan. Gusto kong maramdaman niya kung paano ang maligaw sa ulan nang walang masisilungan. I want him to realize that the nothing he threw away is now the everything he needs to survive. Naupo si Lina sa kanyang swivel chair. Ang bawat galaw niya ay puno ng kalkuladong bigat. Kumusta ang pagbili natin sa mga utang nila sa sindikato? Tapos na po, madam. We have successfully bought 100% of the Garcia's underground debts. Hindi na sila hahabulin ng mga goons dahil tayo na ang kaisa-isang pinagkakautangan nila, paliwanag ng abogado. But Donna Aurora is still trying to hide some of their remaining jewelry. Balak niya itong ibenta sa black market para magkaroon ng puhunan at makatakas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labis ni Lina. Don't let them escape. I want them to stay in that mansion hanggang sa huling sentimo. I want them to watch as their world crumbles bit by bit. Matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho, nagpa siya si Lina na dumaan sa maliit na bakery na malapit sa parke
kung saan sila huling nagkita ni Gabriel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang presensya ng lalaking iyon ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay tao pa rin at hindi lang isang makina ng paghihigante. Pagdating niya roon, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa labas, tila naghihintay. Nang makita siya nito, agad na sumilay ang isang tapat na ngiti sa mga labi ng doktor. "Akala ko hindi ka na darating," bungad ni Gabriel habang tumatayo at ipinaghila siya ng upuan. "Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos na ba kaysa kagabi?" "Medyo, Gabriel, masyado lang maraming kailangang ayusin," sagot ni Lina. Pinilit niyang itago ang pagod sa kanyang boses. "Alam mo, Lina, may mga bagay na hindi naman kailangang ayusin agad. Minsan mas mabuting hayaan muna silang maging wasak hanggang sa matutunan nating bumuo ng bago." Seryosong saad ni Gabriel habang tinititigan ang mga mata ni Lina. "I found this at the park. I think it belongs to you." Inilabas ni Gabriel ang panyo na may bordang A. Natigilan si Lina. Ang A ay para sa Ashford, ang katotohanang pilit niyang itinatago sa lalaking ito. "Salamat," maingat na kinuha ni Lina ang panyo. "Regalo ito ng tatay ko, napakahalaga nito sa akin." "Special A, huh? Siguro ang pangalan mo talaga ay hindi lang basta Lina," biro ni Gabriel, ngunit may bahid ng kuryosidad sa kanyang mga mata. "Pero kahit ano pa ang itago mo, ang nakikita ko lang ay isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban sa mundo." "You don't have to be strong around me, Lina." Sa sandaling iyon, tila gumuho ang pader na itinayo ni Lina sa paligid ng kanyang puso. Ang init ng kape at ang tapat na mga salita ni Gabriel ay tila isang haplos sa kanyang mga sugat. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tawag mula sa kanyang head of security ang muling nagpabalik sa kanya sa realidad. "Madam, may nangyayari sa mansyon ng mga Garcia." Sinusubukan ni Donna Aurora na ilabas ang isang kahon ng mga alahas. "Base sa aming surveillance, isa rito ay ang Ashford Star Necklace, ang kwintas na pagmamay-ari ng yumaong ina nyo." Ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Lina ay tila naging yelo. Ang kwintas na iyon ang tanging alaala niya sa kanyang ina, ang huling bagay na ninakaw sa kanya ni Donna Aurora, noong pilitin siyang tanggalin ang lahat ng kanyang gamit bago pumasok sa kanilang bahay. "Gabriel, kailangan ko nang umalis. May emergency lang," mabilis na paalam ni Lina, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa galit. "Lina, wait!" tawag ni Gabriel, ngunit mabilis nang nakasakay si Lina sa kanyang sasakyan. Habang tinatahak ng sasakyan ang daan patungo sa Forbes Park, ang isipan ni Lina ay puno ng imahe ni Donna Aurora na hinahawakan ang kwintas ng kanyang ina. Hindi niya hahayaang madungisan ng maruruming kamay ng matandang iyon ang huling alaala ng kanyang pamilya. Sa loob ng mansyon ng mga Garcia, ang dilim ay tila nanunuot sa bawat sulok. Wala nang mga katulong, wala nang kuryente dahil pinutol na ito. Sa gitna ng sala, sa pamamagitan ng liwanag ng isang kandila, binubuksan ni Donna Aurora ang isang lihim na vault. "Marcos, bilisan mo. Kapag naibenta natin ito bukas sa auction, magkakaroon tayo ng sapat na pera para lumipad patungong Singapore." Bulong ni Donna Aurora, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Hinding-hindi malalaman yung bruhang Lina na iyon na nasa atin pa ang alas na ito. Inilabas niya ang isang nagniningning na kwintas na may malaking asul na diamante. Ngunit ang hindi nila alam, sa labas ng kanilang bakod, ang mga anino ni Lina ay handa ng sumalakay. Bukas, sa harap ng lahat ng mga taong dati ay humamak sa kanya, kukunin ni Lina ang huling piraso ng kanyang pagkatao at sisiguraduhin niyang ang huling hininga ng karangyaan ng mga Garcia ay magtatapos sa isang malakas na sampal ng katotohanan. Ngunit ang katanungang bumabagabag kay Lina habang nakatingin sa labas ng bintana ay ito. Pagkatapos makuha ang kwintas, ano pa ang matitira sa kanya bukod sa galit? At paano na si Gabriel, ang tanging liwanag na unti-unting nakakakita sa kanyang tunay na anyo? Hindi mo pwedeng bawiin ang isang bagay na kusa mong ibinigay sa amin, Lina. Ang kwintas na ito ay bayad sa 3 taon na pinatira ka namin sa ilalim ng aming bubong. Utang na loob mo ito sa amin, kaya huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang ninakawan. Ang mga salitang ito ni Donna Aurora ay tila mga linta na sumisipsip sa huling pasensya ni Lina. Nakatayo sila sa backstage ng isang eksklusibong auction house sa Makati. Ang matanda, sa kabila ng pagiging bangkarota, ay nagawa pa ring magsuot ng isang luma ngunit mamahalin niyang terno. Pilit na itinatago ang katotohanang wala na silang pambayad kahit sa kuryente ng kanilang mansyon. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang pelos na kahon
na naglalaman ng Ashford Star. Kusa kong ibinigay? Ang boses ni Lina ay mahinahon, ngunit may talim na mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Donna Aurora, kinuha mo ang kwintas na yan mula sa leeg ko habang ako ay nakaluhod at nagmamakaawa na huwag mo akong palayasin noong unang taon ng kasal namin. Sabi mo, kailangan mong itago ito para hindi ko manakaw ang sarili kong gamit. Ngayon, itatanong ko sa iyo, sino sa atin ang tunay na magnanakaw? How dare you! Isang mabilis na pag-angat ng kamay ang ginawa ni Aurora, balak sanang sampalin ang dating manugang. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ni Lina ang kanyang pulso. Ang lakas ng kapit ni Lina ay nagdulot ng bahagyang pagdaing mula sa matanda. Wala ka na sa posisyon para saktan ako, Aurora. Bulong ni Lina habang tinititigan ang mga mata ng matanda na puno ng takot at gulat. Ang bawat sampal na tinanggap ko sa iyo noon ay ibabalik ko sa iyo ngayong gabi. Hindi sa pamamagitan ng kamay, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Binitawan ni Lina ang kamay ni Aurora at naglakad patungo sa kurtina ng stage. Rinig na rinig niya ang bulungan ng mga tao sa labas. Ang mga elite ng Manila, ang mga taong dati ay tinitingnan siya ng may pandidiri kapag kasama siya ni Marcos sa mga event. Sa gitna ng sulyap ng mga mamahaling chandelier, lumabas ang auctioneer. Ladies and gentlemen, our next item is a rare piece of history, the Ashford Star, a blue diamond necklace formerly owned by the Ashford matriarch. The starting bid is 50 million pesos. Mula sa gilid, nakita ni Lina si Marcos na pawis, nakaupo sa dulong bahagi ng hall. Umaasa itong ang benta ng kwintas ay sapat na para mabayaran ang kanilang mga utang at makapagsimula silang muli sa ibang bansa. Nang magsimula ang bidding, mabilis na tumaas ang presyo. 60 million, sigaw ng isang kolektor. 75 million, dagdag ng isa pa. Si Donna Aurora, na nasa likod ng entablado, ay lihim na napangiti. Akala niya ay ito na ang kanyang kaligtasan. Ngunit bago pa man bumagsak ang martilyo sa huling bid, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa VIP box. 500 million pesos. Natahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon ng boses. Doon nakaupo si Lina Ashford, suot ang isang simpleng itim na gown na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at kapangyarihan. Wala siyang suot na kahit anong alahas, maliban sa kanyang matapang na titig. 500 million, nauutal na ulit ng auctioneer. Going once, going twice. Sold to Madam Lina Ashford. Sa backstage, halos mahimatay si Donna Aurora. Hindi dahil sa laki ng pera, kundi dahil sa takot na ang kwintas na ninakaw niya ay bumalik na sa tunay na nagmamay-ari nito sa paraang hindi niya inaasahan. Naglakad si Lina paakyat ng entablado upang tanggapin ang kwintas. Kinuha niya ang mic mula sa auctioneer at humarap sa madla. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang dula na pinapanood ng buong mundo. Ang kwintas na ito, simula ni Lina, ang kanyang boses ay malinaw at buo, ay hindi ko binili dahil sa halaga ng diamante nito. Binili ko ito dahil ito ay ninakaw mula sa akin ng pamilyang pinaglingkuran ko sa loob ng 3 taon, ang pamilya Garcia. Isang malakas na singhasing ng gulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga camera ng mga socialites ay agad na nakatutok kay Marcos, na ngayon ay sinusubukang magtago sa ilalim ng kanyang upuan. Donna Aurora Garcia, tawag ni Lina habang nakatingin sa direksyon ng backstage. Lumabas ka rito. Ipakita mo sa kanila ang mukha ng babaeng nagsasabing ang pagnanakaw ay isang forma ng utang na loob. Pilit na lumabas si Aurora, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang bawat hakbang niya sa entablado ay tila isang martir na patungo sa bitayan. Ang mga bulungan ng kanyang mga dating kaibigan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Ito po ang kwintas ng ina ko, pagpapatuloy ni Lina, hawak ang nagniningning na hiyas. Ibinenta ito ni Donna Aurora dahil wala na silang pambayad sa utang. Pero ang hindi niya alam, bawat sentimo na ibinayad ko rito ay hindi mapupunta sa kanya. Dahil ang lahat ng accounts ng pamilya Garcia ay naka-freeze na sa ilalim ng utos ng korte dahil sa mga illegal na transaksyon ni Marcos. Lina, you monster! Hiyaw ni Aurora, hindi na nakapagpigil. Binigyan ka namin ng tahanan, binigyan ka namin ng pangalan. Binigyan niyo ako ng impyerno, sagot ni Lina, sapat na para marinig ng lahat. At ngayon, ibinabalik ko lang sa inyo ang susi. Kinuha ni Lina ang kwintas at dahan-dahang isinuot ito.
Ang asul na diamante ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw, tila sumasalamin sa tagumpay ng katarungan. Pagkatapos, kumuha siya ng isang singsing na barya mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa paanan ni Aurora. Iyan ang halaga ng utang na loob na sinasabi mo, Aurora. Keep the change. Bumaba si Lina sa entablado, iniiwan ang isang nawasak na pamilya sa gitna ng kahihiyan. Habang naglalakad siya palabas, sinalubong siya ng kanyang mga bodyguard. Ngunit sa labas ng pinto, nakita niya ang isang pamilyar na anino, si Gabriel. Nakatayo si Gabriel malapit sa kanyang lumang kotse, tila kanina pa naghihintay. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagkamangha sa yaman ni Lina, kundi isang malalim na lungkot at pag-aalala. Gabriel! Mahinang tawag ni Lina. Ang tapang na ipinakita niya sa loob ay tila unti-unting natutunaw nang makita ang lalaking ito. Nakita ko ang lahat sa balita, Lina, saad ni Gabriel. Lumapit ito sa kanya, hindi pinapansin ng mga bodyguard na nakapaligid. Isang gabi lang naging ibang tao ka na. O baka naman, ito ang totoong ikaw na hindi ko kilala. Gabriel, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong bawiin ang kinuha nila sa akin. Paliwanag ni Lina, may bahid ng pagsusumamo sa kanyang tinig. Alam ko, pero sa bawat pagbawi mo parang may nawawala rin sa'yo. Sagot ni Gabriel habang tinititigan ang kwintas sa leeg ni Lina. Ang diamanteng iyan po ay napakaganda. Pero mas gusto ko ang Lina na nakikipag-asaran sa akin sa bakery habang kumakain ng pandesal. Hindi nakapagsalita si Lina. Ang init ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Ang takot na sa pagbawi niya sa kanyang imperyo ay tuluyan na niyang naiwan ang tanging tao na tumingin sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang Ashford. Aalis na ako, Lina, inatahot na paalam ni Gabriel. Sana sa susunod na magkita tayo, makita ko ulit ang mga mata ng babaeng nakilala ko sa parke. Pinanood ni Lina ang pag-alis ng kotse ni Gabriel hanggang sa maglaho ito sa dilim ng gabi. Hinawakan niya ang kwintas ng kanyang ina, ang malamig na bato ay dumidikit sa kanyang balat. Nakuha na niya ang kanyang katarungan, nakuha na niya ang kanyang hiyas. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana ng kanyang Rolls Royce, napansin ni Lina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangarap, ay tila naging kasing lamig at kasing tigas na rin ng diamanteng suot niya. At sa gitna ng kanyang katahimikan, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Madam Lina, don't be too happy with your little victory. Ang pamilya Garcia ay simula pa lang. Ang taong pumatay sa ama mo ay hindi pa tapos sa'yo. Ang bawat hibla ng balahibo ni Lina ay tumayo. Ang katarungang akala niya ay tapos na, ay tila isang pintuan lamang na nagbubukas patungo sa isang mas madilim at mas mapanganib na lihim. Huwag kang magmalinis, Lina. Sa tingin mo ba, dahil nabawi mo ang kwintas na iyan, ay naging mas mabuting tao ka na? Pareho lang tayong halimaw ngayon. Ang kaibahan lang, ako ay halimaw na nagugutom, at ikaw ay halimaw na nagpapakasasa sa ginto. Ang mga salitang ito mula sa text message ni Marcus ay bumungad kay Lina habang nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina. Pinaliligiran ng mga papeles na nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Ibinaba niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog nito ay tila isang pagbagsak ng hatol sa kanyang konsensya. Sa labas, ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituing bumagsak sa lupa. Nagniningning, ngunit walang init. Kahit anong pilit ni Lina na maging masaya sa kanyang paghihiganti, ang bawat salita ni Marcus ay tila isang malalim na sugat na bumubukas muli. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kaba ay tila isang mabilis na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tagumpay ay tila isang hungkag na tropeyo. Mabigat sa kamay, ngunit walang laman sa loob. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng may mapuputing kamay dahil sa paglalaba. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay nakasuot ng mamahaling sutla, ang kanyang mga mata ay matigas, at ang kanyang labi ay hindi na marunong ngumiti ng kusa. Napahawak siya sa gilid ng mesa nang maramdaman niya ang bahagyang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malaking bibig na nagnanais siyang lamunin. Kailangan niyang makita si Gabriel. Si Gabriel lang ang tanging nakakaalam kung sino ang Lina na bago naging isang mandirigma. Isang oras matapos ang kanyang pakikipaglaban sa sariling isipan, narating ni Lina ang tapat ng hospital, kung saan nagtatrabaho si Gabriel.
Hindi siya nagpasundo sa kanyang mga bodyguard. Nagsuot siya ng isang simpleng jacket at sumakay sa isang lumang taxi, pilit na ibinabalik ang pakiramdam ng pagiging isang ordinaryong tao. Nakita niya si Gabriel sa labas ng emergency room, nakaupo sa isang sementadong bench, tila pagod na pagod mula sa mahabang shift. Ang kanyang stethoscope ay nakasabit sa kanyang leeg, at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng bahagya habang tinatamasa ang malamig na hangin ng gabi. Gabriel? Mahinang tawag ni Lina. Dahan-dahang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lina, isang halo ng gulat at lungkot ang dumaan sa kanyang mukha, bago ito napalitan ng isang pilit na ngiti. Nandito ka na naman, Madam CEO. Baka makita ka ng mga paparazzi rito, mabalita ka pang may sakit. Please, Gabriel, huwag mo akong tawaging ganyan, pakiusap ni Lina habang nauupo sa tabi nito. Kahit dito man lang, gusto ko lang maging si Lina. Ang hirap na kasing hanapin ni Lina ngayon buntong hininga ni Gabriel. Tumingin siya sa malayo. Ang balita, ang yaman, ang kapangyarihan, tila nilalamon na nila ang babaeng nakilala ko sa bakery. Bakit ka ba talaga nandito? Kailangan ko lang ng kausap. Isang taong hindi titingin sa akin bilang isang Ashford. Saad ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig. Inabot niya ang kamay ni Gabriel, isang marahang pagdampi na tila humihingi ng kaligtasan. Gabriel, may natanggap akong tawag. Tungkol sa tatay ko, sinasabi nilang hindi aksidente ang pagkamatay niya. Doon ay lumingon si Gabriel, ang kanyang pag-aalala ay muling namutawi. Ano, ibig mong sabihin, may mas malalim pang dahilan kung bakit ka nagtatago sa loob ng 3 taon. Tumango si Lina habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Akala ko kapag nabawi ko na ang katarungan para sa sarili ko laban sa mga Garcia, magiging payapa na ang lahat. Pero tila mas lalo lang akong nahuhulog sa isang madilim na hukay. Natatakot ako, Gabriel. Natatakot ako na baka sa paghahanap ko ng katotohanan, tuluyan na kitang maiwan. Huminga ng malalim si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Lina. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa nanlalamig na puso ng babae. Lina, hindi kita iiwan dahil lang sa yaman mo o sa mga kaaway mo. Pero hindi rin kita kayang panoorin na unti-unting nagiging kasing sama ng mga taong kinamumuhian mo. Ang paghihiganti ay parang apoy. Kung hindi mo ito babantayan, pati ang sarili mo ay matutupok. Sa sandaling iyon, isang matamis at masakit na pakiramdam ang bumalot sa kanila. Ang kilig na nadarama ni Lina ay hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa pagtanggap ng isang tao sa kanyang kahinaan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang amoy ng disinfectant at kape mula sa lalaki ay naging kanyang pinakaligtas na kanlungan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang intercom ng hospital. May dumating na pasyente, isang emergency. Tumayo si Gabriel, ang tungkulin ay muling tumatawag. Kailangan ko nang bumalik sa loob, Lina. Mag-iingat ka, huling bilin ni Gabriel bago mabilis na naglakad patungo sa pinto. Habang pinapanood ni Lina ang paglayo ni Gabriel, hindi niya napansin na sa kabilang panig ng kalsada, isang luma at kalawanging sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, nakaupo si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at inggit. Hawak niya ang isang bote ng nakalalasing na inumin at isang litrato ni Gabriel na nakalagay sa dashboard. Kaya mo pala ako iniwan, Lina, para sa isang hamak na doktor? Bulong ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitirang saya sa iyo. Sisirain ko ang tanging bagay na nagpapanatili sa iyo na maging tao. Inandar ni Marcos ang sasakyan, ang usok mula sa tambutso ay tila isang itim na anino na sumusunod sa kanyang masamang balak. Hindi alam ni Lina na sa kanyang paghahanap ng pag-ibig at kapayapaan, muli niyang inilagay sa panganib ang tanging taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Bukas, ang mundo ng Ashford ay yayanigin hindi ng isang eskandalo sa pera, kundi ng isang trahedyang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. At ang katanungang maiiwan sa puso ni Lina ay ito, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang reyna para sa kanyang kaligayahan bago tuluyang gumuho ang kanyang palasyo? Magkano nga ba ang halaga ng buhay ng doktor mo, Lina? Higit pa ba ito sa lahat ng shares mo sa Ashford? Isang maling galaw mo lang, baka sa susunod, hindi na stethoscope ang nakasabit sa leg niya, kundi ang sarili niyang hininga na unti-unting nawawala. Ang boses ni Marcos sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malansang amoy na dumidikit sa balat ni Lina.
Nakatayo si Lina sa gitna ng kanyang walk-in closet. Hawak ang isang simpleng relo na balak niyang iregalo kay Gabriel. Isang relo na hindi ginto, hindi brilyante, kundi isang tapat na simbolo ng bawat segundong nais niyang makasama ang lalaki. Ngunit sa bawat kataga ni Marcus, ang relong hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang sementadong bato. "Huwag mong susubukan, Marcus," bulong ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang pag-agos ng luha. "Wala na sa iyo ang lahat. Huwag mong idamay ang taong walang kinalaman sa ating dalawa." "Walang kinalaman? Oh, Lina, sweetheart. Ang lahat ng mahal mo ay may kinalaman sa akin. Dahil kung hindi ako magiging hari, sisiguraduhin kong wala kang reyno na babalikan." Isang mapait na tawa ang narinig niya bago namatay ang linya. Nabitawan ni Lina ang relo. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay tila isang hudyat ng paparating na sakuna. Ang kanyang dibdib ay kumikirot. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipagbuno sa hangin. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat ng sakit para sa kanyang sarili. Ngunit ang ideya na masasaktan si Gabriel dahil sa kanya ay isang uri ng impyerno na hindi niya inasahang darating. Hindi nag-aksaya ng panahon si Lina. Tinawag niya ang kanyang head of security. "Bantayan niyo si Gabriel. Ngayon din, huwag niyo siyang lulubayan kahit isang segundo." Mabilis na tinahak ni Lina ang daan patungo sa hospital. Ang bawat stoplight na nadadaanan niya ay tila isang kaaway na nagpapabagal sa kanyang pagliligtas. Pagdating niya sa parking lot, nakita niya si Gabriel na papalabas na ng gusali, bitbit ang kanyang bag at pagod na pagod mula sa operasyon. "Gabriel!" sigaw ni Lina habang tumatakbo patungo sa kanya. Gulat na lumingon si Gabriel. "Lina, anong ginagawa mo rito? Bakit ka hingal na hingal?" "Kailangan mong sumama sa akin. Ngayon din. Hindi ka ligtas dito." Hinawakan ni Lina ang braso ni Gabriel. Pilit itong hinihila patungo sa kanyang sasakyan. Nagtaka si Gabriel at dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Lina. "Lina, sandali lang. Ano bang nangyayari? Sino ang nagbabanta? Huwag mong sabihing dahil sa pamilya Garcia ito." "Marcus is out of his mind, Gabriel. He's tracking you. He wants to hurt you para makaganti sa akin." Ang mga luha ni Lina ay tuluyan ng bumuhos. "Please, sumama ka na sa akin sa Ashford Estate. May mga security doon. Ligtas ka ron." Tumingin si Gabriel kay Lina. Hindi ang takot ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi ang isang matatag na paninindigan. "Lina, hindi ako magtatago sa likod ng mga bodyguard mo. May mga pasyente akong kailangang gamutin. May tungkulin ako rito. Hindi mabibili ng pera mo ang kaligtasan ko kung ang kapalit nito ay ang pagtalikod ko sa pagiging doktor." "Pero mapapatay ka niya!" hiyaw ni Lina sa gitna ng parking lot. "Kung iyon ang tadhana ko dahil minahal kita, tatanggapin ko," mahinahong sagot ni Gabriel. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Lina. "Lina, makinig ka. Ang kapangyarihan mo ay para protektahan ang kumpanya mo. Pero ang buhay ko ay sa akin. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot." Yan ang gusto ni Marcus. Bago pa man makasagot si Lina, isang matinis na tunog ng gulong na kumikiskis sa semento ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang lumang sasakyan ang mabilis na humaharurot patungo sa kanilang direksyon. Ang ilaw ng headlight nito ay tila mga mata ng isang gutom na hayop sa dilim. "Gabriel, tabi!" sigaw ni Lina. Itinulak ni Gabriel si Lina palayo. Ngunit sa bilis ng pangyayari, ang sasakyan ay hindi huminto. Ang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa katawan ng tao ay bumasag sa katahimikan ng gabi. "Gabriel!" Ang sigaw ni Lina ay tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nakita ni Lina si Gabriel na tumilapon sa semento. Ang katawan nito ay wala ng malay. Ang sasakyan ni Marcus ay hindi huminto. Sa halip ay mabilis itong humarurot palayo, nagiiwan lamang ng usok at ang amoy ng sunog na goma. Tumakbo si Lina patungo kay Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nangangatal habang hinahawakan ng dugo ang ulo ng lalaki. Ang puting gown ni Gabriel ay unti-unting nababahiran ng pula, ang kulay ng sakripisyong hinding-hindi mapapatawad ni Lina. "Gabriel, please, gumising ka. Don't leave me." Hikbi ni Lina, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang cellphone ni Lina na nahulog sa semento. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen, nagliliyab sa dilim. "First warning, Lina.
The Ashford star is beautiful, but blood looks better on it. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kabaitan sa puso ni Lina ay tila tuluyan ng namatay. Habang yakap-yakap niya ang duguang katawan ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay tumingin sa kawalan. Hindi na ang mga mata ng isang babaeng nagmamahal, kundi ang mga mata ng isang mamamatay tao na handang sunugin ang buong mundo para sa katarungan. Mabubuhay pa ba ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling maging tao? O ang pagkamatay ni Gabriel ang magiging mitya ng isang mas madugo at mas malupit na paghihiganti na wawasak hindi lang sa mga Garcia, kundi pati na rin sa huling hibla ng kanyang sariling dangal? Madam, kailangan niyo pong magpalit ng damit. Punong-puno na po kayo ng dugo. Ang boses ni Attorney Villafuerte ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang napakahabang lagusan. Nakaupo si Lina sa isang malamig na selyadong bangko sa labas ng operating room. Ang kanyang mga kamay, na dati ay maingat na nagluluto para sa pamilya Garcia, ay ngayon ay nababalutan ng nanunuyot na pulang likido. Ang dugo ni Gabriel. Hindi siya kumukurap. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa kanyang bungo. Dugo niya ito, attorney, pabulong na sagot ni Lina. Ang kanyang tinig ay wala ng buhay, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Dugo ito ng tanging tao na tumingin sa akin bilang si Lina at hindi bilang isang pitaka. At ang dugong ito ang magiging tinta na gagamitin ko para isulat ang katapusan ni Marcos. Dahan-dahang tumayo si Lina. Ang kanyang puting jacket ay mansyado na ng malalaking bakas ng trahedya, ngunit ang kanyang tindig ay mas matuwid pa sa isang tore. Tumingin siya sa kanyang abogado ng may mga matang tila nagniningas sa gitna ng yelo. Attorney Villafuerte, selyuhan ang bawat pintuan ng mga Garcia. Ngayong gabi, gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lahat sa loob ng isang iglap. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon na. Habang si Gabriel ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng operasyon, ang kapangyarihan ng Ashford ay nagsimulang gumalaw sa kadiliman. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga bank accounts ni Marcos ay tuluyan ng naging zero. Ang mga stocks ng Garcia Group ay bumagsak na parang mga domino sa kalsada. Sa loob ng mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay binasag ng marahas na katok sa pinto. Ang matinis na tunog ng pagbagsak ng mga gamit ay umalingaw-ngaw nang pumasok ang mga sheriff kasama ang mga tauhan ni Lina. Anong ibig sabihin nito? Hindi niyo kami pwedeng palayasin. Akin ang bahay na ito. Tili ni Donna Aurora habang pilit na niyayakap ang isang mamahalin niyang vase. Hindi na po, madam, saad ng sheriff habang ipinapakita ang foreclosure notice. Ang buong ari-arian na ito, pati ang mga kasangkapan sa loob, ay pagmamay-ari na ng Ashford Group. May 10 minuto kayo para kumuha ng mahahalagang dokumento. Ang mga alahas at mamahaling damit ay kailangang maiwan. Marcos, gawin mo ang paraan! Sigaw ni Aurora sa kanyang anak na nakatulala lang sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng alak. Si Marcos ay tila isang bangkay na naglalakad. Alam niya ang ginawa niya. Alam niyang ang pagtama ng kanyang sasakyan sa katawan ni Gabriel ay ang huling pako sa sarili niyang kabaong. Nang tangkain niyang tumakas palabas ng gate, hinarang siya ng 2 itim na sasakyan. Bumaba ang salamin ng isa sa mga sasakyan at doon lumitaw ang mukha ni Lina. Hindi siya bumaba. Tiningnan lang niya ang kanyang dating asawa mula sa loob ng karangyaan na dati ay pinagkakait nito sa kanya. Lina, patawarin mo ako. Isang aksidente lang iyon. Pagsusumamo ni Marcos habang kumakalampag sa bintana ng sasakyan. Kailangan ko ng pera, Lina. Nagugutom na si Mama. Wala na kaming matutuluyan. Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang salamin. Sapat lamang para marinig ang kanyang malamig na tinig. Noong pinalayas mo ako sa ulan, Marcos, tinanong mo ba kung saan ako matutulog? Noong tinapon ni Aurora ang pagkain ko, tinanong niyo ba kung nagugutom ako? Ngayong gabi, ang tanging matitira sa inyo ay ang hiya na palagi niyo ring ipinaparamdam sa akin. Lina, please, I'll do anything. I'll be your slave. Iyak ni Marcos. Ang kanyang tuhod ay tumama sa maruming semento. Masyado kang madumi para maging katulong ko, Marcos, sagot ni Lina. Attorney Villafuerte, ibigay ang regalo ko sa kanila. Inihagis ng abogado ang isang maliit na susi sa paanan ni Marcos. Isang maliit na apartment sa Tondo. Yan ang tanging tirahan na hindi ko binawi. Doon kayo nararapat. Sa gitna ng ingay at baho na palagi niyong kinatatakutan.
Habang ang pamilya Garcia ay pilit na kinakaladkad palabas ng kanilang dating palasyo, si Lina ay bumalik sa ospital. Sa gitna ng mahabang pasilyo, nakita niya ang isang maliit na supot ng papel sa upuan kung saan huling naupo si Gabriel. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang piraso ng pandesal na balot sa tissue at isang maliit na note. Alam kong pagod ka na, Lina. Kumain ka muna. Kahit ano pang mangyari, dito lang ako. Niyakap ni Lina ang supot ng pandesal. Ang bango ng tinapay ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang huling depensa. Napaluhod siya sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang hikbi ay tila isang ungal ng isang nasugatang leon. Sa rurok ng kanyang yaman, sa gitna ng kanyang paghihiganti, naramdaman ni Lina ang pinakamatinding gutom. Ang gutom sa isang yakap na hindi mabibili ng kahit ilang bilyong piso. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor na may malungkot na anyo. Ang pawis sa noo nito at ang paraan ng pagbaba ng kanyang maskara ay nagbigay kay Lina ng isang matinding takot. Madam Lina, we did everything we could. Nanigas ang buong mundo ni Lina. Ang supot ng pandesal ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang bawat butil ng asukal ay kumalat sa sahig na tila mga pangarap na hinding-hindi na mabubuo. Sa kabilang dako naman ng syudad, si Clara, ang babaeng naging katuwang ni Marcos sa lahat ng panloloko, ay nakatayo sa tapat ng isang ATM. Nang makita niyang invalid account na ang card ni Marcos, isang mabilis na pagngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Kinuha niya ang kanyang maleta at sumakay sa isang sasakyang naghihintay sa kanya. Hello, yes, I have the files. I'm ready to talk about what Marcos did to Don Roberto Ashford 3 years ago. But it will cost you, Madam Lina. Isang bagong bagyo ang namumuo sa gitna ng gabi. Ang pagbagsak ng mga Garcia ay simula lamang ng pagbubukas ng isang mas madilim na katotohanan na magpapabago sa buhay ni Lina Vivian. Hindi sapat ang lahat ng bilyon ko para idilat mo ang iyong mga mata, Gabriel. Isang malupit na biro ng tadhana na kung kailan nakuha ko na ang korona ko, doon naman nawala ang nag-iisang tao na tinitingnan ako ng walang maskara. Ang boses ni Lina ay tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng malamig at puting silid ng intensive care unit. Ang tanging tunog na naririnig sa paligid ay ang regular na pag-angat at pagbaba ng makina na tumutulong kay Gabriel na huminga, isang mechanical na ritmo na nagpapaalala kay Lina kung gaano kanipis ang sinulid na nagdurugtong sa buhay at kamatayan. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel. Ang balat nito ay tila mas lalong lumamig sa ilalim ng kanyang haplos. Ang mga daliring dati ay puno ng init habang nag-aalok ng pandesal, ngayon ay tila mga estatwa na lamang nayari sa asuge. Madam Lina, ang impormasyong ibinigay ni Clara ay kailangang mapatunayan agad. Mahinang saad ni Attorney Villafuerte na nakatayo sa labas ng salaming dingding ng ICU. Sinasabi niya na may dokumentong itinatago si Marcos, isang lihim na magpapatunay na ang pagbagsak ng eroplano ng iyong ama 3 taon na ang nakalilipas ay hindi isang aksidente. Nanigas ang mga daliri ni Lina. Ang hapdi sa kanyang puso dahil kay Gabriel ay biglang nahaluan ng isang nagniningas na apoy ng puot. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng ICU, isang babaeng pilit na itinatayo ang kanyang sarili sa gitna ng guho. Dalhin mo rito si Clara, utos ni Lina. Ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa isang reynang handa ng pumatay. Gusto kong marinig ang bawat detalye mula sa kanyang maruming bibig. Samantala, sa isang masikip at mabahong apartment sa Tondo, ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada at ang amoy ng kanal ay tila sumasakal kay Donna Aurora. Ang matanda ay nakaupo sa isang plastik na upuan, pilit na pinapaipayan ang sarili habang ang kanyang mamahaling terno ay basang-basa na ng pawis. Marcos, hindi ko na kaya rito. Ang dumi-dumi, ang init. Tili ni Aurora habang nakatingin sa kanyang anak na nakabulagta sa sahig, tila nawawala na sa sarili dahil sa alak. Bakit mo ba kailangang sagasaan ang doktor na iyon? Ngayon, hinding-hindi na tayo patatahimikin ni Lina. Shut up, Mama, hiyaw ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng pait. I did it for us. Akala ko kapag nawala ang doktor na iyon, babalik si Lina sa akin. Pero tingnan mo tayo ngayon. We are living like rats. Ang kanilang pagtatalo ay naputol nang bumukas ang pinto nang walang babala. Pumasok ang mga tauhan ni Lina, pinaliligiran ang mag-ina.
Ang takot sa mga mata ni Marcus ay tila isang mabilis na pag-agos ng tubig nang makita niya ang galit sa mga mukha ng mga lalaking nakasuot ng itim. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang lihim na safe house ng Ashford Group, hinarap ni Lina si Clara. Ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang kasal ay ngayon ay nanginginig sa harap ng kapangyarihan na kailanman ay hindi niya inakalang pagmamay-ari ni Lina. "Tell me everything, Clara," saad ni Lina habang tinititigan ang nanginginig na mga kamay ng babae. "At sisiguraduhin kong hindi ka makukulong kasama nila." "Marcus, he was desperate for money back then, Lina." Simula ni Clara, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Ang kumpanya nila ay malapit nang bumagsak bago pa man kayo ikasal. Nalaman niya ang tungkol sa yaman mo mula sa isang espiya sa Ashford Board. Ang tatay mo, nalaman niya ang plano ni Marcus na gamitin ka. Haharangin sana niya ang kasal, pero bago pa man siya makarating sa simbahan, may inutusan si Marcus na pakialaman ang preno ng kanyang sasakyan." Ang pong bawat salita ni Clara ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwas sa huling alaala ni Lina tungkol sa kanyang ama, ang pamilyang pinagsilbihan niya, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ay ang mismong pumatay sa taong pinakamahalaga sa kanya. "Bakit mo lang ito sinasabi ngayon?" tanong ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng panginginig na galit. "Dahil natatakot ako sa kanya. Pero ngayon na wala na siyang kapangyarihan, mas natatakot ako sa iyo, Lina," sagot ni Clara habang umiiyak. Tumayo si Lina at lumabas ng silid. Ang kanyang isipan ay tila isang malaking bagyo na nagnanais na ubusin ang lahat ng madadaanan. Bumalik siya sa ospital, ngunit bago pa man siya makapasok sa ICU, nakita niya ang mga nurse na nagmamadaling pumasok sa silid ni Gabriel. Ang tunog ng mabilis na alarm mula sa monitor ng puso ay umalingaw sa buong pasilyo, isang matinis at walang tigil na tunog na tila isang huling hininga. "Gabriel!" sigaw ni Lina, ngunit pinigilan siya ng mga security guards. Mula sa labas, nakita ni Lina ang mga doktor na pilit na binubuhay ang puso ni Gabriel. Ang bawat shock mula sa defibrillator ay tila tumatama rin sa sariling puso ni Lina. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa kama ni Gabriel, isang maliit na krus na yari sa kahoy, ang tanging bagay na dala ni Gabriel nung unang gabi silang magkita sa parke. "Please don't take him too," hikbi ni Lina, ang kanyang boses ay nawala sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hospital. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Lina ay tila tuluyan ng naputol. Ang katarungang nakuha niya ay tila naging isang sumpa. Nakuha niya ang kumpanya, nakuha niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa rurok ng tagumpay, may isang buhay na nawawala sa kanya. Habang nakatingin si Lina sa monitor, na unti-unting nagpapakita ng isang diretso at mahabang linya, isang katanungan ang pumatay sa kanyang diwa. Ano ang halaga ng pagiging pinakamayamang babae sa mundo kung ang puso mo ay nananatiling nakalibing sa ilalim ng mga alaala ng mga taong hindi mo nagawang iligtas? At sa kabilang dako ng kalsada, si Marcus, na nakatakas mula sa mga tauhan ni Lina, ay nakatayo sa isang madilim na eskinita. Hawak ang isang lighter at isang bote ng gasolina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang baliw na pagnanais na sunugin ang lahat ng natitira sa buhay ni Lina. "Time of death, 2:45 a.m. Pasensya na po, Madam Lina, ginawa namin ang lahat." Ang mga salitang ito mula sa punong doktor ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa kailaliman ng kaluluwa ni Lina. Ang matinis at mahabang huni mula sa monitor ng puso ay tila isang walang katapusang sigaw ng kamatayan na bumabasag sa katahimikan ng ICU. Nakatayo si Lina sa harap ng salamin, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito, habang pinapanood ang mga nurse na dahan-dahang tinatakpan ng puting kumot ang katawan ni Gabriel. "Hindi!" Pabulong na saad ni Lina. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Hindi mo ako pwedeng iwan, Gabriel. Hindi pa ako nakakapagpasalamat. Hindi mo pa natitikman ang luto kong hindi sunog. Gabriel, gumising ka." Ang kanyang mahinang bulong ay naging isang malakas na hiyaw ng pagtanggi. Sinubukan niyang pumasok sa loob, ngunit mahigpit siyang hinarang ng kanyang mga bodyguard. Ang bawat pagpigil nila sa kanya ay tila lalong nagpapadama sa kanya ng kawalan ng kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang bilyon-bilyong piso, sa kabila ng kanyang pangalan na kinatatakutan sa mundo ng negosyo, wala siyang magawa para ibalik ang hininga sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal.
Napaluhod si Lina sa sahig ng pasilyo. Ang kanyang noo ay sumandal sa malamig na pader, at ang kanyang mga hikbi ay tila isang ungal ng isang nasugatang hayop. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi katulad ng sampal ni Donna Aurora o ng pagtataksil ni Marcos. Ito ay isang uri ng sakit na tila binubunot ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Madam, kailangan niyo pong maging matatag, bulong ni Attorney Villafuerte habang inaalalayan siya. Si Marcos, nahanap na po ang kinaroroonan niya, pero kailangan niyo munang magpahinga. Magpahinga? Tumingin si Lina sa abogado, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng mga luha, tila mga diamanteng nababalutan ng dugo. Paano ako magpapahinga kung ang taong pumatay sa tatay ko at sa taong mahal ko ay humihinga pa rin? Attorney, ihanda ang lahat. I want Marcos Garcia to feel every second of his slow death. Hindi ko siya papatayin agad. I want him to watch as his soul burns. Habang si Lina ay nalulunod sa pait ng pagsisisi, si Marcos naman ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng parking lot ng ospital. Ang kanyang hitsura ay malayo na sa dating makisig na CEO. Ang kanyang mga damit ay punong-puno ng mantsa ng alak at dumi, at ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong nawala na sa katinuan. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Lina noong bago pa sila ikasal. Isang Lina na puno ng ngiti at pag-asa. Kasalanan mo ito, Lina. Bulong ni Marcos sa dilim. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Kung hindi ka nagpanggap na mahirap, hindi sana kita sinaktan. Kung hindi ka naging Ashford, hindi sana tayo umabot sa ganito. Ngayong wala na ang doktor mo, wala na ring dahilan para mabuhay ka. Inilabas ni Marcos ang isang bote ng gasolina mula sa kanyang bag. Ang amoy nito ay tila isang paalala ng paparating na impyerno. Ang kanyang plano ay simple. Kung hindi niya makukuha muli si Lina, sisiguraduhin niyang walang matitira sa babae, pati na ang sarili nitong buhay. Samantala, sa loob ng ICU, isang himala ang hindi inaasahan ng lahat. Ang matinis na huni ng monitor ay biglang naputol at pinalitan ito ng isang mahina, putol-putol, ngunit buhay na tibok. Ang guhit sa screen ay muling gumalaw, tila isang maliit na binhi na pilit sumisibol sa gitna ng tuyong lupa. "Doktor, may pulse muli, he's fighting back!" sigaw ng isang nurse. Ang magbalita ay mabilis na nakarating kay Lina. Ang kanyang puso na tila tumigil na rin sa pagtibok ay biglang nakaramdam ng isang matinding sulyap ng pag-asa. Tumakbo siya pabalik sa silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panalangin na sa wakas ay dininig. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto ni Gabriel, ang buong ospital ay yinanig ng isang malakas na tunog ng pagsabog mula sa basement. Ang mga ilaw ay biglang namatay at ang paligid ay nabalot ng makapal at itim na usok. Ang tunog ng mga basag na salamin at ang hiyawan ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa bawat pasilyo. "Madam, sa fire exit, bilis!" sigaw ng mga bodyguard ni Lina. "No, Gabriel, kailangan kong makuha si Gabriel!" hiyaw ni Lina sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng usok, nakita ni Lina ang isang figura na naglalakad patungo sa kanya. May hawak na isang nagniningas na sulo. Ito ay si Marcos. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong lumabas mula sa apoy, nagniningning sa galit at kabaliwan. "Lina, sa wakas magkakasama na tayo sa impyerno," saad ni Marcos habang itinataas ang sulo. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Nakatayo si Lina sa gitna ng naglalagablab na pasilyo. Sa likod niya ay ang silid ni Gabriel na nakasalalay sa isang makina, at sa harap niya ay ang lalaking naging anino ng kanyang nakaraan. Mabubuhay pa ba ang pag-asa sa gitna ng naglalagablab na puot? O ang gabing ito ang magiging huling kabanata ng isang kwentong nagsimula sa pagtitiis at nagtatapos sa abo? Ang huling alaala ni Lina, bago bumagsak ang isang bahagi ng kisame, ay ang malamig na haplos ng kanyang kwintas, ang Ashford Star, na tila nagbibigay ng huling babala sa gitna ng init ng apoy. "Ikaw ang may kasalanan nito, Lina. Kung hindi ka nagsinungaling sa akin, kung hindi mo ipinagkait ang yaman mo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Minahal kita, pero tinuruan mo akong maging demonyo." Ang boses ni Marcos ay sumasabay sa init ng apoy na unti-unting lumalamon sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang mukha ay basang-basang ng pawis, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng pulang liwanag ng naglalagablab na dingding. Hawak niya ang nagniningning na sulo, ang mga dila ng apoy ay tila sumasayaw sa kanyang bawat galaw habang nakaturo ito kay Lina.
Naroon ang rurok ng kanyang pagiging mapanlinlang. Isang lalaking kahit nasa harap ng sarili niyang kamatayan, ay nagagawa pa ring baluktutin ang katotohanan upang magmukhang biktima. Minahal mo ako? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Lina, bagamat ang usok ay nagsisimula ng sumakal sa kanyang bawat paghinga. Hinawakan niya ng mahigpit ang kahoy na krus ni Gabriel sa loob ng kanyang palad. Marcos, hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ideya na may isang babaeng handang magpaalipin sa iyo nang walang hinihinging kapalit. At nang malaman mong mas mataas ako sa iyo, doon ka nasira dahil napagtanto mong wala kang kahit anong halaga kung wala ang pera ko. Huwag mo akong pangaralan. Hiyaw ni Marcos, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit habang humahakbang siya palapit. Kung hindi dahil sa akin, nasaan ka ngayon? Isang ulila na walang matuluyan. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Ako ang nagligtas sa iyo. Iniligtas mo ako para maging katulong ng pamilya mo, malamig na sagot ni Lina. Hindi siya nanginginig, hindi siya umaatras. At ang tatay ko, pinatay mo siya dahil lang sa kasakiman mo. Huwag mong sabihin na kasalanan ko rin yon, Marcos. Napatigil si Marcos. Ang kanyang hawak na sulo ay bahagyang bumaba nang marinig ang pangalan ni Don Roberto. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lina ang isang sulyap ng takot sa likod ng kabaliwan ng kanyang dating asawa. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Wala kang patunay, Lina. Isang lasenggong katulad ni Clara ang pinaniniwalaan mo. Pilit pa ring pagtatakip ni Marcos. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa karaniwang tono ng pagmamanipula. Lina, look at me. Pwede pa nating ayusin ito. I still love you. Lahat ng ginawa ko, yung pagbangga sa doktor mo, ang pagsabog na ito, ginawa ko lang dahil nawawala ako sa sarili ko sa selos. Please, let's start over. Sa akin ka pa rin nababagay. Naramdaman ni Lina ang matinding pagkasuka sa kanyang sikmura habang pinakikinggan ang mga huwad na pangako ni Marcos. Ito na ang huling sayaw ng isang kontrabida, ang paggamit ng huling bala ng huwad na pag-ibig upang iligtas ang sariling balat. Bago pa man makasagot si Lina, isang bahagi ng kisame sa tapat ng ICU ang bumagsak. Nagpadala ng libo-libong kislap ng apoy at makapal na usok sa kanilang pagitan. Ang pagbagsak ng mabigat na kahoy ay naging hudyat para kumilos si Lina. Hindi niya pinansin si Marcos. Tumakbo siya patungo sa silid ni Gabriel. Pilit na binubuksan ang pinto na ngayon ay nagsisimula ng uminit. Gabriel, hiyaw ni Lina habang pumapasok sa silid na puno na ng usok. Nakita niya si Gabriel na nakahiga pa rin, walang malay ngunit ang kanyang dibdib ay dahan-dahang gumagalaw. Agad na hinubad ni Lina ang kanyang mantsadong jacket. Binasa ito gamit ang natirang tubig sa baso. Sa tabi ng mesa at maingat na ipinatong sa mukha ni Gabriel upang protektahan ang baga nito mula sa nakalalasong usok. Yumakap si Lina sa ibabaw ng katawan ng lalaki, ginagamit ang sarili nitong likod bilang pananggalang sa mga nahuhulog na abo mula sa kisame. I won't let you die, Gabriel. Kahit buhay ko ang kapalit, bulong ni Lina, habang ang kanyang sariling paningin ay nagsisimula ng magdilim dahil sa kakulangan ng hangin. Mula sa labas, narinig ang tunog ng paggiba ng pinto ng fire exit. Ang mga bumbero at ang mga tauhan ng Ashford Group ay sa wakas ay nakapasok sa pasilyo. Binuhat si Lina at Gabriel ng mga bumbero palabas ng nasusunog na gusali, habang si Marcos naman ay natagpuan ng mga awtoridad na nakasandal sa sulok ng pasilyo. Bahagyang nasunog ang braso at tuluyan ng nawalan ng malay dahil sa usok. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang ligtas na pribadong klinika ng pamilyang Ashford, dahan-dahang imulat ni Lina ang kanyang mga mata. Ang amoy ng malinis na hangin at ang tunog ng makina ng dextrose ay muling nagpabalik sa kanyang diwa. Ang unang nakita niya ay si Attorney Villafuerte na may malungkot ngunit magaan na mukha. Stable na po si Dr. Gabriel, Madam. Nailipat siya sa ligtas na pasilidad bago pa man lumala ang pinsala sa kanyang baga, balita ng abogado. At si Marcos, nasa kustodya na siya ng pulisya sa loob ng ospital. Haharap siya sa kasong arson, attempted murder, at sa tulong ng testimonya ni Clara, kasong murder para sa pagpanaw ng iyong ama. Huminga ng malalim si Lina, naramdaman ang bahagyang sakit sa kanyang dibdib, ngunit may kasamang kakaibang kaluwagan. Mabuti naman, siguraduhin mong walang piyansa na papayagan para sa kanya. Opo, Madam, ngunit may isang bagay po kaming natuklasan. Seryosong saad ni Attorney Villafuerte
habang iniaabot ang isang ulat. Bago pa man pasabugin ni Marcos ang ospital, may isang malaking halaga ng pera ang pumasok sa kanyang tagong account. Ang pera ay nanggaling sa isang lihim na pondo sa Switzerland. At ang pirma sa likod ng transaksyon ay napatigil ang abogado, tila nag-aalangan na bigkasin ang pangalan. Sino, attorney? Tanong ni Lina. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas. Si Sofia Garcia po, madam, ang bunsong kapatid ni Marcos. Nanigas si Lina. Si Sofia ang tanging tao sa pamilya Garcia na itinuring niyang mabait at walang kinalaman sa kanyang paghihirap. Ang taong binalak niya sanang tulungan sa kanyang paghihiganti. Tumingin si Lina sa kahoy na krus na hawak pa rin niya sa kanyang kanang kamay. Ang bawat sagot na kanyang natutuklasan ay tila nagdadala ng mas marami pang tanong, at ang bawat taong akala niya ay kaibigan ay may hawak palang kutsilyo sa likod ng kanilang mga ngiti. Sino nga ba ang tunay na kakampi sa gitna ng digmaang ito? At paano haharapin ni Lina ang katotohanang ang tanging Garcia na akala niya ay ligtas sa kanyang puot ay siya palang may hawak ng mitya ng pagsabog? Ate Lina, please, maniwala ka sa akin. I had no choice. Pinilit lang ako ni Marcos. He threatened to kill me too kung hindi ko ibibigay sa kanya ang pondo para makatakas. Ang boses ni Sofia ay basag, puno ng hikbi habang nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig ng pribadong silid sa Ashford Tower. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blusa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa walang tigil na pag-iyak. Sa loob ng 3 taon, si Sofia ang kaisa-isang tao sa pamilya Garcia na hindi nagpakita ng puot kay Lina. Siya ang bunsong kapatid na palaging nagiiwan ng tsokolate sa kusina para kay Lina, ang nag-iisang nagtatanggol sa kanya kapag sumisigaw si Donna Aurora. Ngunit habang nakatingin si Lina sa kanya mula sa kanyang mataas na upuan, ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding lamig. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila isang estatwa ng hustisya na hindi kayang matibag ng kahit anong luha ng pagsisisi. Ate Lina, please. Pilit na hinawakan ni Sofia ang dulo ng sapatos ni Lina. Ginagawa ang tradisyonal na pagmamano bilang tanda ng paggalang at pagsusumamo. You know me, ate. Hindi ko kayang gawin yun sa iyo. Hindi ko kayang pumatay ng tao. I just wanted Marcos to leave us alone. Dahan-dahang iniurong ni Lina ang kanyang paa. Iniiwasan ang hawak ni Sofia na tila ba ito ay isang maruming bagay. Sofia, sa loob ng 3 taon, naniwala ako na ikaw lang ang may puso sa pamilyang iyon. Noong nagugutom ako, ikaw ang nagpapakain sa akin. Pero ngayon, napagtanto ko na ang bawat tsokolate na ibinigay mo sa akin ay may kasamang laso ng pagkukunwari. Inilapag ni Lina ang isang tablet sa mesa, nagpapakita ng mga dokumento ng foreign exchange transfer at mga transcript ng tawag na na-intercept ng Ashford Security. Ang perang ipinadala mo kay Marcos ay hindi pondo para sa kanyang pagtakas. Malamig na saad ni Lina. Ipinadala mo ang pera 3 araw bago pa man niya sagasaan si Gabriel. At ang account kung saan nanggaling ang pera, ito ay nakarehistro sa ilalim ng isang shell company na pagmamay-ari mo at ng sindikatong pumatay sa tatay ko. Napatigil si Sofia sa pag-iyak. Ang kanyang mga bahagyang nakabukas na labi ay nangatal, at ang kanyang mga luha ay biglang natuyo nang makita ang mga selyadong ebidensya sa harap niya. Ang anyo ng isang takot at inosenteng batang babae ay unti-unting naglaho na palitan ng isang malamig at kalkuladong titig na pamilyar kay Lina. Ito ang titig ng isang Garcia. Ang galing mo, Ate Lina, dahan-dahang tumayo si Sofia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Pinagpag niya ang kanyang blusa nang walang bakas ng hiya. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka lang basta nagtatago. You are smarter than I thought. Bakit, Sofia? Tanong ni Lina. Bagamat alam na niya ang sagot, ang kirot sa kanyang dibdib ay nananatili pa rin. Bakit kailangan mong pumatay? Bakit kailangan mong idamay ang tatay ko? Dahil ang tatay mo ang unang nakatuklas na ang pamilya ko ay gumagamit ng pera ng mga banyaga upang pondohan ang aming mga negosyo. Hiyaw ni Sofia, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Kung hindi dahil kay Don Roberto, hindi sana kami malalagay sa panganib. At ikaw, pumasok ka sa buhay namin na parang isang basahan, pero sa katunayan ay ikaw ang may hawak ng susi sa lahat ng yaman na dapat ay sa amin. Marcos was a fool. He only saw you as a maid, but I saw you as a threat from day one. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Lina. Inabot niya ang kanyang bulsa
at inilabas ang isang maliit na beaded bracelet. Isang simpleng bagay na ginawa ni Sofia para sa kanya noong kanilang unang taon ng pagsasama bilang mag-ating turingan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago ito dahan-dahang idinrop sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Ang marahang tunog ng pagbagsak ng plastic sa plastic ay tila naging huling hudyat ng kanilang ugnayan. Tapos na ang dula, Sofia, saad ni Lina habang tumatayo. At humaharap sa bintana, tinalikuran ang kanyang huling kaibigan. Attorney Villafuerte, ipasok sila. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang 4 na opisyal ng National Bureau of Investigation, may hawak na warrant of arrest para kay Sofia Garcia sa kasong conspiracy to commit murder at economic sabotage. Hindi pa ito tapos, Lina, hiyaw ni Sofia habang pinapuposa ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang sa nakulong kami ni Marcos? Ang sindikato? Hindi mo sila kilala, napapaligiran ka nila. Habang kinakaladkad si Sofia palabas ng silid, bigla itong huminto at lumingon kay Lina nang may isang nakatatakot na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng Ashford Tower. You think you saved your precious doctor? Bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa tainga ni Lina. Suriin mo ang kanyang IV drip ngayon din, ate. Baka ang gamot na nagpapanatili sa kanyang buhay ay ang mismong maghahatid sa kanya sa sementeryo. Nabitawan ni Lina ang panulat na hawak niya. Ang kanyang buong katawan ay tila naparalisa sa tindi ng takot. Hindi na niya hinintay na matapos ang pag-alis ni Sofia. Mabilis siyang tumakbo patungo sa elevator. Ang bawat segundo ay tila isang habulan sa pagitan ng buhay ng lalaking mahal niya at ng kamatayan na palaging nakabuntot sa kanila. Habang bumababa ang elevator, tinawag ni Lina ang kanyang head of security sa ospital sa pamamagitan ng kanyang telepono, ngunit ang tanging sumagot sa kabilang linya ay ang tunog ng isang mahaba at walang buhay na static. Suriin ang IV drip ni Dr. Gabriel. Ngayon din, ang sigaw ni Lina sa intercom ay umalingaw-ngaw sa buong pribadong pasilidad ng ospital, basag at puno ng matinding sindak. Pagkababa niya mula sa kanyang sasakyan, hindi na niya inintindi ang pag-akyat sa elevator. Tinahak niya ang mga hagdan ng 3 palapag. Ang bawat hakbang ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang huling sinabi ni Sofia ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Isang babala na may kasamang kamatayan. Nang marating niya ang pintuan ng silid ni Gabriel, nakita niya ang kanyang punong gwardya na nakatayo roon, may bahid ng pagkalito at takot sa mukha. Madam, kasing dali lang po ng pagpasok ng isang ordinaryong nurse ang pag-akyat rito. May nagpalit ng dextrose kaninang 3:00 ng madaling araw habang kayo ay wala. Nanginginig na ulat ng gwardya. Walang sinayang na sandali si Lina. Marahas niyang itinulak ang pinto at lumapit sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Gabriel. Ang kulay ng mukha nito ay medyo maputla, at ang makina sa tabi nito ay nagpapakita ng mabagal ngunit patuloy na pag-akyat bumaba ng linya ng buhay. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang transparent na likido sa nakabot na bote sa itaas. May kakaibang kulay rosas naman siya na dahan-dahang lumulutang sa ibabaw bago tuluyang humalo sa ugat ni Gabriel. Agad na hinila ni Lina ang tubo mula sa kamay ni Gabriel, kahit pa ang pag-atras nito ay nagdulot ng kaunting pagdurugo sa balat ng doktor. Madam, anong ginagawa niyo? Ang gulat na tanong ng nurse, nakakarating pa lamang na may dalang tray ng gamot. May nagpasok ng lason, hiyaw ni Lina habang hawak-hawak ang tubo. Tumawag kayo ng toxicologist, suriin ang laman ng boteng ito ngayon din. Ang buong silid ay napuno ng kaguluhan. Ang mga doktor at nurse ay nagtulungan upang palitan ang dextrose at i-flush ang sistema ni Gabriel. Si Lina naman ay nanatiling nakatayo sa isang tabi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ang pulang patak ng dugo sa kanyang mga daliri. Ramdam niya ang matinding galit na umuusok sa kanyang dibdib. Hindi na ito galit ng isang biktima, kundi ang puot ng isang taong hinding-hindi na magpaparaya sa kasamaan. Makalipas ang ilang nakakabinging oras ng paghihintay, lumabas ang punong doktor mula sa silid. Ang mukha nito ay payapa, ngunit seryoso. Nakaabot kami sa tamang oras, Madam Lina, pahayag ng doktor. Ang lason ay isang uri ng neurotoxin na dahan-dahang nagpaparalisa sa sistema ng paghinga. Kung naantala pa tayo ng 10 minuto, hindi na sana natin siya nailigtas. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Lina.
Napasandal siya sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim ng kanyang mga talukap, naramdaman niya ang pagtulo ng isang luhang matagal niyang pinigilan. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pasasalamat na ang lalaking nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagpapakumbaba ay nabigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Paglabas ng ospital, sinalubong siya ni Attorney Villafuerte na may dalang isang encrypted tablet. Madam, may nag-drop off nito sa front desk para sa inyo. Galing ito sa isang anonymous source, ngunit ang digital signature ay nagtuturo sa isang taong malapit sa sindikato. Kinuha ni Lina ang tablet. Ang screen ay naglalaman ng isang video file. Nang pindutin niya ang play, tumambad sa kanya ang isang madilim na bodega. Sa gitna ng silid, nakagapos ang isang pamilyar na lalaki, si Marcos. Ang puwat na mukha ni Marcos ay puno ng pasa, ang kanyang labi ay basag, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na maskara. Ang mukha ay hindi makita, ngunit ang boses nito ay dumaan sa isang voice modulator. Lina Ashford, panimula ng lalaki sa video habang itinutok ang baril sa ulo ni Marcos. Ang pamilya Garcia ay napag-iwanan na ng panahon. Sila ay mga basurang ginamit lamang namin para sa aming layunin. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ama at sa sindikatong kumukontrol sa buong bansa, mag-isa kang pumunta sa Pier 4 mamayang 10:00 ng gabi. Walang pulis, walang bodyguard. O kaya ay panoorin naming mamatay ang iyong dating asawa sa pamamagitan ng isang bala. Natapos ang video sa isang malamig na halakhak ng lalaking nakamaskara. Sinundan ng pag-iyak at pagmamakaawa ni Marcos. Tiningnan ni Lina ang relo. 9:00 na ng gabi. 1 oras na lamang bago ang itinakdang oras. Madam Lina, isa itong malinaw na patibong, mariing pag-aalinlangan ni Attorney Villafuerte. Hindi kayo maaaring pumunta roon ng mag-isa. Ipaalam natin ito sa mga autoridad. Magpapadala kami ng isang buong puwersa ng security. Kung magpapadala tayo ng pulis, si Marcos ay mamamatay bago pa man natin malaman ang tungkol sa tatay ko. Malamig na tugon ni Lina habang isinusuot ang kanyang itim na coat. Kinuha niya ang maliit na baril na ibinigay sa kanya ng kanyang head of security at itinago ito sa loob ng kanyang damit. Hindi ko ipinaglalaban ang buhay ni Marcos dahil mahal ko pa siya. Iginagalang ko ang hustisya. Ang taong iyon ang may hawak ng huling piraso ng puzzle. Ngunit paano si Dr. Gabriel? Tanong ng abogado. Kakagaling lang niya sa panganib. Lumingon si Lina sa huling pagkakataon sa silid, kung saan natutulog si Gabriel. Nakita niya ang mahinahong paghinga nito sa kabila ng mga tubo at makina. Isang marahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina, ang unang tunay na ngiti sa gitna ng buong digmaan. Kapag natapos ito, babalikan ko siya, bulong ni Lina sa sarili. At sa pagkakataong iyon, wala na akong itatago sa kanya. Sa lamig ng gabi at sa gitna ng makapal na hamog sa daungan ng Pier 4, naglakad si Lina ng mag-isa. Ang mga lumang container van ay tila mga higanting anino na nag-aabang sa kanyang pagdating. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa semento ay umabang sa isang huling paghaharap. Ang pagtatagpo ng nag-iisang reyna ng Ashford at ang mga demonyo na pilit na kumakalabit sa kanyang nakaraan. Ang simoy ng hangin sa Pier 4 ay may dalang amoy ng alat ng dagat, langis ng makina at ang mabigat na presensya ng panganib. Ang mga naglalakihang container van ay tila mga itim na dambuhala na nagtatago sa kadiliman, habang ang mga poste ng ilaw sa daungan ay kumikislap-kislap, nagbibigay ng putol-putol na liwanag sa sementadong sahig. Naglakad si Lina ng mag-isa. Ang kanyang itim na coat ay humuhugot sa hangin at ang bawat hakbang ng kanyang takong ay lumilikha ng isang matatag at mabigat na tunog sa katahimikan ng gabi. Wala siyang kasama, walang bodyguard na nag-aabang sa malayo, walang mga pulis na nakapwesto sa paligid. Inalis niya ang lahat ng saklolo dahil alam niyang ang mga taong nagmamay-ari sa sindikatong ito ay may mga mata sa bawat sulok ng lungsod. Kung nakita nilang may sumunod sa kanya, si Marcos ay tiyak na mawawalan ng ulo bago pa man niya marinig ang katotohanan. Alam ko na nandyan kayo, pambungad ni Lina. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Walang bakas ng pangamba habang humihinto sa gitna ng isang malawak na espasyo sa pagitan ng dalawang bodega. Lumabas na kayo, nasunod ko ang gusto nyo, nariyan na ako. Isang mabagal na tunog ng pagpalakpak ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng isang metal na hagdanan.
Mula sa madilim na bahagi ng catwalk, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ngunit natatakpan ang mukha ng isang itim na maskara ang dahan-dahang bumaba. Sa magkabilang gilid niya, dalawang lalaking tauhan ang nagtutulak kay Marcos, na ngayon ay sugatan, nakagapos ang mga kamay sa likod, at nakaluhod sa malamig na semento. "Bravo, Madam Lina!" Ang boses ng lalaking nakamaskara ay lumabas mula sa isang voice modulator. Tunog metal at nakatatakot. Talagang naglakas loob kang pumunta rito ng mag-isa para sa isang lalaking nagtapon sa iyo sa putik. Hanggang ngayon, napakamartir mo pa rin. "Huwag mo akong daanin sa mga salita mo," malamig na tugon ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa lalaki, hindi pinapansin ang pag-iyak ni Marcos sa lupa. "Nasunod ko ang gusto nyo. Ngayon, ibigay nyo sa akin ang mga sagot. Sino ang nag-utos na patayin ang tatay ko 3 taon na ang nakalilipas?" Tumawa ang lalaking nakamaskara, isang tunog na parang bakal na nagkikiskisan. "Ang tatay mo, si Don Roberto, ay isang matigas ang ulo. Akala niya ay matatalino niya ang aming organisasyon sa pamamagitan ng pag-audit sa aming mga front companies. Pilit niyang hinaharangan ang aming mga transaksyon sa pamilyang Garcia." Tumingin si Lina kay Marcos na nakaluhod sa lupa. Si Marcos ay nanginginig, umiiyak habang pilit na umuiling. "At ikaw, Marcos," baling ni Lina sa dating asawa. Ang kanyang tinig ay tila lason. "Alam mo ba na ang pamilyang sinamba mo at pinrotektahan mo ang siyang pumatay sa taong nagbigay sa akin ng buhay? Or sadyang bulag ka lamang sa kasakiman?" "Lina, papatawarin mo ako," hikbi ni Marcos habang pilit na gumagapang palapit sa paanan ni Lina. "Hindi ko alam na papatayin nila si Don Roberto. Ang gusto ko lang noon ay pera para maisalba ang kumpanya. Sila ang nagtulak sa akin." "Tama na ang drama." Pagputol ng lalaking nakamaskara sabay hila sa baril mula sa kanyang holster at itinutok ito sa ulo ni Marcos. "Ang mga basurang tapos na ang silbi ay walang karapatang mabuhay. Tigilan mo yan!" Mabilis na inilabas ni Lina ang kanyang baril. At itinutok ito ng diretso sa dibdib ng lalaking nakamaskara. "Kung may tatapos sa buhay ni Marcos, hindi ikaw kundi ang batas. Ngunit kung papatayin mo siya ngayon, hinding-hindi mo na makukuha ang mga digital codes ng Ashford accounts na pilit niyong hinahanap." Napatigil ang lalaking nakamaskara. Ang dulo ng baril nito ay nanatili sa ulo ni Marcos. Ngunit ang mga mata nito ay lumipat kay Lina. Kaya pala napakakalmado mo. Alam mong ikaw ang may hawak ng susi sa aming kayamanan." "Magpalitan tayo," mungkahi ni Lina. Ang kanyang kamay ay hindi natitinag sa pagkakatutok ng baril. "Ibinigay ko sa iyo ang kodigo, pakawalan mo si Marcos. Hayaan nating ang korte ang magdesisyon sa kanyang mga kasalanan." Isang matalinong desisyon mula sa isang reyna. Saad ng lalaki sabay hudyat sa kanyang mga tauhan. Inalis ng mga ito ang pagkakagapos kay Marcos at tinulak ito patungo kay Lina. "Sige, kunin mo ang basura mo." Habang gumagapang si Marcos palayo sa panganib at patungo sa direksyon ni Lina, biglang nagbago ang hangin. Isang mabilis na paggalaw mula sa gilid. Isang sniper laser dot ang tumama sa dibdib ni Marcos. "Huwag!" sigaw ni Lina nang mapagtanto ang takip silim na panganib. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na putok ng baril ang pumunit sa katahimikan ng daungan. Ang bala ay tumama mismo sa likod ni Marcos. Ang lalaki ay napahandusay sa semento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At ang dugo ay nagsimulang bumalot sa kanyang puting polo shirt. "Marcos!" Napausal na sambit ni Lina habang nasasaksihan ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang pinagsilbihan at minahal. Tumakbo si Lina at binaril pabalik ang direksyon ng sniper tower sa itaas ng bodega. Pinilit na padapain ang kalaban habang sumisigaw ng tawag sa kanyang mga tauhan na kanina pa nakaabang sa labas ng pier. Agad na bumuhos ang mga sasakyan ng Ashford Security, pinaliligiran ang buong daungan sa isang iglap. Ngunit ang lalaking nakamaskara ay mabilis na umurong patungo sa isang naghihintay na speedboat sa gilid ng pier. Bago ito tumalon sakay ng bangka, lumingon ito kay Lina at sumigaw. "Hindi pa tayo tapos, Lina Ashford. Ang korona mo ay malapit ng malunod sa dugo." Umalis ang speedboat, nag-iwan ng malalaking alon sa madilim na tubig ng dagat. Lumapit si Lina sa naghihingalong si Marcos. Ang buhay ay mabilis na tumatakas mula sa mga mata ng dating CEO. Naluha si Lina, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa lalim ng trahedyang bumabalot sa kanilang lahat. "Lilina!" Pabulong na tawag ni Marcos.
ang kanyang labi ay may bakas ng dugo. Sana noon pa man. Pinili ko na lang ang maging totoo sa iyo. Iyon ang huling hininga ni Marcus Garcia. Ang lalaking nagtayo ng kanyang buhay sa ibabaw ng kasinungalingan ay namatay sa gitna ng kadiliman ng daungan. Walang natira kundi ang abo ng kanyang sariling kasakiman. Habang nakatayo si Lina sa ibabaw ng malamig na semento, niyakap niya ang kanyang sarili laban sa lamig ng hangin. Tapos na ang digmaan laban sa mga Garcia. Ngunit sa pagbagsak ng huling kalaban sa pamilyang iyon, nalaman ni Lina na ang tunay na kaaway ay nagtatago pa rin sa mga anino. Isang sindikatong hinding-hindi titigil hanggat ang pangalang Ashford ay nananatiling nakatayo. At habang papalapit si Attorney Villafuerte, dala ang isang balita mula sa ospital na si Gabriel ay tuluyan ng nagising mula sa kanyang malalim na pagkakahimbing. Alam ni Lina na ang susunod na laban ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagprotekta sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang amoy ng antiseptiko at sariwang bulaklak ng puting rosas ay ang unang bagay na naramdaman ni Gabriel nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa bintana ng pribadong silid ay medyo masakit sa kanyang paningin, kaya't muli niya itong ipinikit ng ilang sandali bago tuluyang nag-adjust. Gising ka na. Ang boses na iyon ay mahina, bahagyang nanginginig, ngunit puno ng isang emosyong matagal nang nagpigil ng hininga. Lumingon si Gabriel at nakita si Lina na nakaupo sa silyang katabi ng kanyang kama. Ang mukha nito ay maputla, may bahagyang itim, sa ilalim ng mga mata, tanda ng mga araw na puyat at pag-aalala. Ngunit ang mga labi nito ay sumasayaw sa isang nanginginig na ngiti. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kumot, tila natatakot na baka ang nakikita niya ay isa lamang panaginip. Lina! Rehistro ng tuyong lalamunan ni Gabriel. Sinubukan niyang umupo, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Lina. Huwag kang gumalaw ng bigla, Gabriel. Kagagaling mo lang sa bingit ng kamatayan, ang sabi ni Lina, at sa pagkakataong ito, ang mga luha na matagal niyang kinulong ay tuluyan ng pumatay sa kanyang mga depensa. Tumulo ito ng tahimik sa kanyang pisngi. Itinaas ni Gabriel ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Lina. Bakit ka umiiyak? Sabi ko sa'yo. Hindi kita iiwan, di ba? Ang simpleng pangakong iyon ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng pader na itinayo ni Lina sa kanyang puso. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit, maingat upang hindi masaktan ang mga sugat nito sa katawan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki, pinakikinggan ang muling pagbabalik ng regular at malakas na tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, ang milyon-milyong piso, ang mga korporasyon, ang mga gusali ng Ashford, at maging ang hustisya para sa kanyang ama ay nawalan lahat ng halaga kumpara sa init ng taong yakap-yakap niya ngayon. Akala ko mawawala ka na rin sa akin tulad ng tatay ko, hikbi ni Lina. Andirito na ako, ligtas na tayo, bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ni Lina ng may buong pagmamahal. Makalipas ang ilang araw, habang si Gabriel ay patuloy na nagpapalakas sa isang tahimik at ligtas na dako sa labas ng syudara, ang mundo sa labas ay patuloy na umuusad ayon sa batas ng katarungan. Ang sindikatong nagpapatakbo sa likod ng mga Garcia ay unti-unting nadurog matapos ilabas ng Ashford Group ang lahat ng ebidensya at dokumento sa mga international na awtoridad. Si Sofia at ang iba pang sangkot ay nahaharap na sa habambuhay na pagkakakulong. Ang pangalang Garcia ay naging isang alaala na lamang ng isang madilim na nakaraan, isang babala sa mga taong nagtangkang sumira sa dangal gamit ang kasakiman. Isang hapon, habang lumulubog ang araw at pinipinta ng kulay kahel at lila ang kalangitan, magkasamang naglalakad sina Lina at Gabriel sa hardin ng Ashford Estate. Wala nang mga bodyguard na nakasunod sa bawat hakbang nila mula sa malapit. Ang hangin ay payapa at ang tanging marinig ay ang huni ng mga ibon at ang yabag ng kanilang mga paa sa damuhan. Tumigil si Gabriel sa tapat ng isang lumang puno ng mangga, ang parehong puno kung saan madalas magpahinga si Lina noong unang buwan ng kanyang pagbabalik bilang CEO. Inabot ni Gabriel ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na itim na kahon. Napatigil si Lina, ang kanyang paghinga ay bahagyang bumilis. Lina, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay seryoso ngunit puno ng ngiti. Noong nakilala kita sa parke,
Akala ko ikaw ang pinakamalungkot na babae sa mundo. Nakita ko ang bigat na pasan mo, kahit hindi ko alam kung ano iyon, at ngayong kilala na kita, bilang ang makapangyarihang reyna ng Ashford, bilang ang babaeng lumaban sa buong mundo para sa katarungan. Gusto ko lang tanungin, binuksan niya ang kahon. Sa loob ay walang mamahaling diamante o brilyante na kasing laki ng Ashford Star. Isa lamang itong simpleng singsing na yari sa pilak. May maliit na ukit ng dahon sa gilid. Isang patunay ng simpleng pagmamahalan. Kung papayagan mo akong maging tahanan mo, hindi lang sa mga panahong lugmok ka, kundi pati na rin sa bawat umaga na sisikat ang araw sa buhay mo, will you marry me, Lina? Tinitigan ni Lina ang singsing, pagkatapos ay ang mga mata ni Gabriel na nag-aalok ng isang bagay na hinding-hindi kailanman kayang bilhin ng kanyang yaman. Ang kapayapaan ng isang pusong tapat. Isang matamis at maliwanag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina, ang unang ngiti na walang halong lungkot o puot sa loob ng maraming taon. Oo, Gabriel, sagot ni Lina. Handa na akong magsimulang muli. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri, at sa ilalim ng paglubog ng araw, pinagsalo nila ang isang halik na walang takot. Walang pagpapanggap, kundi isang pangako ng pag-ibig na dumaan sa apoy at nanatiling buo. Ang kwento ni Lina Santos, ang babaeng nagtago sa likod ng maskara ng pagtitiis at lumabas bilang reyna ng kanyang sariling tadhana, ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa simula ng isang paghilom. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang pinakamahalagang yaman na maaari mong makuha ay hindi ang buong mundo, kundi ang taong nagbibigay kahulugan sa bawat paghinga mo. Makalipas ang 2 taon, ang pangalang Lina Ashford ay hindi na lamang kinatatakutan dahil sa kanyang kapangyarihan sa negosyo, kundi iginagalang dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa lipunan. Itinatag niya ang Roberto at Gabriel Foundation, isang malaking institusyon na nagbibigay ng libreng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihan at pamilyang biktima ng banta at pang-aabuso. Ang dating madilim at malamig na Ashford Estate ay ngayon ay puno na ng ingay ng mga bata at halakhak. Si Gabriel ay patuloy sa kanyang pagiging doktor, habang si Lina ay namamahala sa kanyang kumpanya ng may higit na habag at unawa. Minsan, kapag tumitingin si Lina sa labas ng bintana ng kanyang opisina, naiisip niya ang kanyang nakaraan. Ang mga araw na siya ay nakaluhod sa sahig ng mga Garcia, ang mga luhang pumatak sa malamig na semento, at ang apoy na tumupok sa huling bakas ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na siya nagagalit. Naka-move on na siya, dahil nalaman niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala, kundi para sa sarili mo upang lumaya. At sa bawat gabi, bago siya matulog habang kayakap ang kanyang asawa, hinahaplos niya ang pilak na singsing sa kanyang daliri. Alam niya na ang bawat sugat ay may dahilan, at ang bawat unos ay may dalang liwanag.